Nagtugma ang DNA ng pangunahing suspect sa Bulacan Massacre na si Carmelino Ibanez alias Miling sa sample na kinuha sa katawan ng biktimang si Estrella Carlos. Wala namang nakitang DNA ni Ibanez sa katawan ng ina ni Estrella na si Lola Auring. Live mula sa Quezon City, may report si Mariz Umali. Mariz? Jessica, patunay nga raw yung lumabas na resulta ng DNA test sa nauna nang sinabi ng Philippine National Police na si Carmelino Ibanez alias Miling nga ang pangunahing suspect sa Bulacan Massacre. Welcome development nga raw ito dun sa kanilang inihain ng reklamong 5 counts of murder at 2 counts of rape laban kay Miling. Nadiin sa Bulacan Massacre ang suspect na si Carmelino Ibanez alias Miling. Base kasi sa resulta ng DNA test, nakita ang DNA ni Miling sa biktimang si Estrella Carlos. The vaginal swab taken from Estrella Dizon Carlos is consistent with the DNA profile obtained from the suspect, Carmelino Ibanez E. Navarro. We can safely say na Miling consummated these lascivious acts by raping Estrella. Wala naman daw nakuhan DNA ni Miling o ng ibang tao kay Lola Auring, pero di raw ibig sabihin ito na hindi nagahasa ang matanda. It's not penetration alone who will dictate or who will say na merong rape. The victims, kita naman po natin is nakahubad po sila. So even the touching of the labia or some parts of the vagina can be considered as rape. Palaisipan sa Bulacan PNP kung may kasama si Miling nang gawin ang krimen at kung ilang murder weapon ang ginamit. Sa investigasyon, halos pareho ang haba, laki at lalim ng saksak sa 5 biktima na parang iisang kutsilyo raw ang ginamit. Pero DNA lang ni na Lola Auring, Estrella, Ella at Dexter Jr. ang nakita sa murder weapon. 2 or more yung nag-perpetrate ng krimen dahil yung na-recover na knife, 4 lang po na DNA. Na DNA profile ang nag-match, nag-negative doon sa isang victim na 11 years old, si Donnie. So meaning to say, ibang knife yung ginamit kay Donnie na 11 years old. But sad to say, hindi natin na-recover yung ginamit na murder weapon doon. Sa 4 na itinuring na persons of interest, walang DNA sample nila ang nakuha sa mga biktima at sa ebidensyang nakuha sa crime scene. 3 sa mga persons of interest na ito, isa-isang natagpo ang patay nung nakaraang linggo. Ang isa, si Alvin Mabesa, hanggang ngayon nawawala. Sa kabila ng resultang ito, tuloy pa rin daw ang pag-iimbestiga ng PNP sa padre de pamilyang si Carlos. 4 na katrabaho na niya na kunan nila ng testimonya at lahat nagsasabing nasa trabaho raw si Carlos nang mangyari ang krimen. Hinihintay pa rin daw nila ang kopya ng CCTV. Hindi na nakunan ng DNA sample ang t-shirt at shorts na nakuha kay Miling dahil nalabhan na ito nang makuha ng pulisya. Ang doorknob sa bahay ng mga Carlos punong-puno na rin daw ng fingerprints at ang mga buhok na nakuha sa crime scene ay kay Estrella daw galing. Si Miling una nang umamin na siyang gumahasa kina Lola Auring at Estrella at pumatay daw sa 2 ginang. Pero binawi niya ito sa ilang interview ng media. Umamin din si Miling na nagdodroga siya pero nagnegatibo ang drug test sa kanya. Jessica, ipinag-utas na ng Provincial Director ng Bulacan sa Chief of Police ng San Jose del Monte, Bulacan na ipasa na sa piskalya yung nakuha nga na DNA test results para tuloy-tuloy na yung usad ng kaso. Jessica? Maris, with this results ng DNA, no, mukhang ang pinatutunguhan talaga ay ni-rape ni Miling yung isang biktima, no, yung asawa ni Dexter Carlos. Although clean-name din niya na ni-rape din niya yung Lola Auring. Pero does it follow na ni-rape niya siya rin ang pumatay? Jessica, yan nga yung tinanong natin kanina sa pulisya nung nag-press conference sila dahil malinaw dun sa ebidensya na merong naganap na panggagahasa. Pero patunay ba ito kung merong pinatay? Ang sinasabi lamang ng pulisya sa ngayon ay malinaw na ebidensya raw yung DNA profile ni Miling doon sa lugar na yon, doon sa crime scene na naroroon siya nung mangyari ang krimen. At dahil wala ng ibang mga
DNA profiles na nakita pa maliban kay Miling at dun sa mga biktima, ay wala na marahil na iba pang gagawa nung krimen na yon, maliban na lang dun sa may sinasabi silang isa pang perpetrator na posible or more than one perpetrator dahil nga lumalabas na hindi lamang isang murder weapon yung ginamit. Pero yung kanyang presensya ay isang malaking bagay na raw para umusad yung kanilang kaso laban kay Miling, Jessica. Okay, significant din no dito sa physical evidence na nakuha yung pagkakasaksak sa mga biktima na ayon sa pulis pare-pareho yung lalim no nung pagkakasaksak, indicating na isang tao lang ang sumaksak sa kanila kasi bakit pare-pareho yung depth nung tama ng kutsilyo. Jessica, yung length, yung width, pati yung depth, halos sa uniform daw. Pero nung tinanong natin, actually sinasabi nila na mas malaki yung posibilidad na isa lamang yung gumawa dahil nga pare-pareho yung size and most likely yung manner daw nung pagsaksak. Pero posible pa rin daw na merong dalawang tao na halos pareho lang din yung magiging sukat ng pagsaksak kung same din yung measurement or yung size nung kutsilyo o yung murder weapon na ginamit. Palaisipan pa rin yan, Jessica, sa ngayon dahil nga ang unfortunate sa insidenteng ito ay isang murder weapon lang yung nakita. At yung murder weapon na yon, 4 na DNA profiles lang yung nakita doon. Yun yung kina-Auring, kay Estrella, kay Ella at kay Dexter Jr. Wala dun sa murder weapon na nakita yung DNA profile ni Donnie, yung panganay na anak nila Dexter Carlos. So ang lumalabas, may another murder weapon na ginamit at yun nga yung kailangan pa nilang hanapin para mas mabigyan linaw pa yung kanilang investigasyon dito sa kasong ito, Jessica. In the meantime, masasabi na ba ng pulis yung posibleng motibo? Was it just that? Rape and killing? O may iba pang motibo bakit ito nagawa ng mga suspect, Maris? So far, Jessica, they maintain the motive na rape ang pangunahing motibo nga, no? Kasi wala naman daw nawala dun sa bahay, no? Walang mga gamit na nawala maliban nga dun sa kutsilyo na sinasabi ni Dexter Carlos, yung padre de pamilya, na meron siyang kutsilyong yung kitchen knife nila na nawala dun sa kanilang kusina na posibleng ginamit nga na murder weapon. Kasi ang sinasabi ni Dexter, yung murder weapon daw na nakita, hindi raw yun yung kanyang kutsilyo, yung kanilang kutsilyo. Pero bukod dun sa nawalang kutsilyong yun, wala nang iba pang mga gamit na nawawala dun sa kanilang tahanan. Kaya hindi nila masabi sa ngayon na robbery yung motibo. At so far, lahat naman daw tinitignan nila kung may mga alitan ba na possible motive din. Pero right now, they maintain yung nauna na nilang sinabi na ang motibo talaga sa nangyaring krimen na yan ay rape dahil nga dun sa sinasabi rin na Dexter Carlos na masama yung tingin at tila may pagnanasa raw itong ilan sa mga persons of interest and itong especially yung pangunahing suspect na si Miling nga dun sa kanyang asawa, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Maris Umali.